Hindi lahat ng laman ng pananampalataya ay lubos nating naunawaan. Kapag naunawaan na natin ang buong misteryo ng Diyos, hindi na iyon ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Let it light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay bearable. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Sa mga nakikinig ng Word of the Day sa Radyo Maria, maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, meron tayong kasabihan at pinaniniwalaan na walang problemang ibibigay ang Diyos o pahihintulutan ang Diyos na hindi natin kayang buhatin. Which is true dahil kung ating mapapansin anuman yung pagdaanan nating hirap at problema ay nalalampasan natin. Kung babalikan natin yung ating mga karanasan in the past, for sure, marami kayong babalik na mga alaala at memorya tungkol sa mga pinagdaanan niyong hirap, subalit nalampasan, napagtagumpayan. Walang problemang hindi kayang solusyonan. At mga kapatid, hindi lang po sa larangan ng problema yung makaya natin, o yung ibinibigay ng Diyos na kaya natin. Ganon din po sa buhay pananampalataya. Yung bang ang Panginoong Jesus kapag nagpapaliwanag tungkol sa pananampalataya, yung bang gumagamit siya ng mga salita, mga halimbawa na madaling maunawaan ng kanyang mga alagad at ng mga tagasunod niya. Kaya nga sabi, di ba, yung bang parang pagkain yan, hindi mo pwedeng bigyan ng karne ang isang baby dahil hindi pa niya kayang i-digest. Kaya pinapainom lang ng gatas. Ganon din po sa ating buhay pananampalataya. Kung ating mapapansin, hindi lahat ng nilalaman ng ating pananampalataya ay lubos nating nauunawaan. Kaya nga napakahalaga nung pananampalataya, yung bang magtiwala at sumampalataya ka muna and then you will begin to understand. Sabi nila, believe first and you will understand. Hindi yung understand first before you believe. Lalo na yung sinasabing to see is to believe. Hindi po. Believe first. Maniwala ka muna and you will begin to understand. Mahalaga kasi yung pananampalataya. Pero, kumbaga, yung pananampalataya, yung kabuuan ng ating pananampalataya, ay hindi natin talaga totally kayang maunawaan. Even the greatest theologians ay hindi pa lubos na talagang alam at naunawaan ang kabuuan ng pananampalataya, lalo na ang misteryo ng Diyos. Sabi nga ni Pope Benedict XVI, kapag ka daw naunawaan na natin ng husto ang misteryo ng Diyos, ang misteryo ng ating pananampalataya, then that is not faith at all. That is not God anymore. Yung ating nauunawaan na yun. Because yung ating utak ay
maliit at yung ating utak ay hindi worthy, no? Na maunawaan yung kabuuan ng Diyos. Dahil tayo ay pawang nilikha lamang ng Diyos. Pero napakahalaga na maunawaan natin, mga kapatid, na ang Espiritu Santo, no, ang siyang magpapaunawa sa atin. Paunti-unti. Kaya nga, ipinapakilala ng ating Panginoong Hesus, sabi niya, marami pa akong gustong sabihin sa inyo, pero hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. You cannot bear them at the moment. Ibig sabihin, gustong ibigay ni Jesus sa atin kung ano lang yung kaya natin. Even in the aspect of our faith, no? Buhay pananampalataya natin. Ano ba yung kaya mong maunawaan ngayon? Ang mahalaga, there is this openness, kabukasan sa ating sarili, sa ating kalooban, para matuto. And the Holy Spirit will gradually unfold, explain everything to us, make us understand. Pero mahalaga that we believe first in order to understand. Kasi kung uunahin nating unawain muna, then we will no longer believe. No? Kasi napakahalaga that when it comes to the truth of God, when it comes to the truth of our faith, mahalaga that you believe first. Yung bang sabi nga'y lukso sa pananampalataya. At kapag tayo'y sumampalataya kay Jesus, sa kanyang mga salita, unti-unti nating maunawaan ang mga misteryo ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos. Yan ay sa kapangyarihan at sa gabay ng Espiritu Santo. Kaya nga, mga kapatid, magandang tingnan natin ang ating mga sarili. Kumusta ang ating buhay pananampalataya? Nasa iyo na ba yan? Ikaw ba'y lubos na ang pagtitiwala at pagsampalataya kay Jesus? O kulang pa rin? Ito ang grasyang hilingin natin, na kayanin natin ang pananampalatayang ipinapaliwanag sa atin, itinuturo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan. Ang simbahan na ginagabayan ng Espiritu Santo for more than 2,000 years. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa simbahan na gumagabay sa amin sa aming buhay pananampalataya. Nawa po kami ay magtiwala ng lubos sa simbahang itinatag ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang ating simbahan ay magdiriwang ng taon ng hubileo sa susunod na taon na tatawaging Jubilee of Hope. Bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito sa ika-11 hanggang ika-25 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum
at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.